Hello mga kaiklabu! Gagawa nga pala ako ng napaka-yummy na cheesy ensaymada. Kaway-kaway na nga sa mahilig sa ensaymada. Baka ikaw na nga ito. Panoorin mo na yung aking video. Mag-ready lang tayo ng lukewarm water. Next natin yung unsalted butter. Bali sunod-sunod ko lang nilagay yung ating ingredients dyan. Tapos meron tayong 2 tablespoon na yeast. 2/3 cup na sugar. Bali, ganito yung style ko sa paggawa ko ng dough. Maglagay din tayo ng 3 eggs. Tapos, isusunod din natin yung ating all-purpose flour. At pinapakita ko nga sa inyo yung technique at yung style ko sa paggawa ko ng dough. At alam ko, iba-iba ang ating mga technique sa paggawa ng dough. Hindi po ako master baker. Nagpipiling lang. Yung tipong nakahiligan mo lang talagang mag-bake. Yung ganun. At kung medyo mamasa-masa pa yung ating dough dyan, mag-add lang kayo ng konting flour. At kapag makinis na yung ating dough dyan, i-rest natin to ng mga 30 minutes. Naglagay lang nga pala ako ng konting oil dyan sa ating mixing bowl para hindi dumikit yung ating dough. Mainam na masamasahin muna natin to ng konti. Tapos, bago natin siya i-cover ng towel. Sa mga hindi pa marunong mag-bake dyan, sa umpisa lang talaga mahirap, pero pag na-practice mo na at natuto ka na, madali na lang. At rest muna natin to ng mga 30 minutes hanggang mag-double size siya. Then, after 30 minutes, ito na yung ating dough. So, nag-double size na nga siya dyan. Kunin na nga natin to. Tapos, ito na yung next step natin. Hahatiin naman natin siya. Dahil nga gagawa tayo ng ensaymada, gusto ko yung saktong laki lang. At naglagay din ako ng konting flour dyan sa ating mga dough. Bali sa pag-i-slice naman, ganito kasi yung procedure na ginagawa ko palagi kapag gumagawa ako ng mga bread. Ganito kasi palagi yung style ko. Hinahati ko yung dough sa 4 at kapag na-portion ko na nga, inahati ko siya ulit. Dahil ganito yung size ang gusto ko. At dahil ensaymada to, kukortihan natin yung ating dough dito. Gumamit pala ako dito ng rolling pin. Natawa nga ako dito sa mga oras na to kasi mukhang nahihirapan ako sa pag-design ng ensaymada. Actually, yung pag-design ko dito sa ensaymada, napakadali lang talaga niyan. Kaso, alam mo naman tayo, pinapahirapan pa talaga natin yung sarili natin para ma-perfect lang natin yung mga gawa natin. Ganito ka rin ba? Ganito rin pa kayo? Nakailang ulit na nga ako dito, natatawa na rin ako talaga sa sarili ko. Bali, yan na nga yung pag-design talaga, tamang pag-design ng ensaymada. So, ganyan. Yung gusto ko sanang design, yung dapat malapad na ensaymada, hindi matambok. Yung ganun ba? Yung ganun tipo. At dahil trying hard nga ako, na-perfect ko naman. Parang ito na nga yung pinakamagandang design sa lahat. Ganda, diba? Kahit hindi perfect yung pag-design natin dyan sa ating mga dough, okay lang naman yun. Basta ang importante na try mo talaga siya, diba? Kahit mahirap. So, pagkatapos ka natin mahulma yung ating dough dyan, ito naman, i-rest naman natin siya ulit ng another 20 minutes. At hanggang sa mag-double size yung ating dough dyan. Bali, i-cover pala natin siya ng plastic. Then, after 20 minutes, i-brush naman natin siya ng egg wash. At pagkatapos nga natin siya ma-brush ng egg wash, i-ready naman natin siya para i-bake. Bali, naka-preheat na yung oven natin dyan bago natin siya i-bake. Bali, ang procedure ko naman sa pagbe-bake, binibake ko lang to ng mga 20 to 25 minutes. Basta wag lang yung super golden brown, yung light lang. At make sure lang din na chine-check natin yung ating mga binibake kasi minsan kasi baka nakakalimutan natin at nagiging golden brown yung ating mga bread. At para naman sa ating toppings, dito sa ating ensaymada, bali itong ating butter, na-melt ko kasi ito. So, dapat hindi nyo imi-melt yung butter. Kapag na-melt kasi natin yung butter natin, may tendency baka hindi kumapit yung mga cheese. Kaya, yun nga yun. Bali, next natin ilalagay yung ating cheese. Bali, ang gamit ko nga palang cheese dyan is Eden. At notice nyo na hindi talaga kumakapit yung mga cheese natin dyan. Kasi nga na-melt ko nga yung butter. At dahil mahilig nga ako sa cheese, dinagdagan ko pa nga ng maraming cheese yung ating ensaymada. One time nga gumawa rin ako ng ensaymada pero ang nilagay ko namang cheese yung queso de bola. Anyway, ito na nga yung ating cheesy ensaymada. At sana may natutunan ka sa aking recipe ngayon. Napakalambot naman ng ating cheesy ensaymada. Tara, kain na tayo ng cheesy ensaymada. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Wow, super yummy. Cheesy ensaymada.